Guys, for today's video, isang lending app na 0.2% lang daw ang interest niya on a daily basis. If we compare it on top of my mind sa mga na-review na natin, ang usual na interest rate na per day na nakikita natin ay 0.5%. So parang yun yung prevailing ng karamihang online lending app. Well, ito, sabi niya, 0.2%. So, magkano nga ba yung 0.2% na yan per annum? And okay ba siyang hiraman? Nanghaharas ba siya? Well, it's for us to find out. Samahan niyo ako, reviewin natin si Casialo. So, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Previously, nagkaroon na rin tayo ng review about kay Casialo, pero during that time, ang taas ng interest ni Casialo. Ngayon, gusto kong malaman natin kung may nagbago na ba kay Casialo at yung interest ba niya bumaba ba o pumantay na ba sa mga legit na mga nagpapautang katulad ni Mabilis Cash, One Hand na around 180% per annum. I-check natin yan. So, punta muna tayo sa website ni Casialo para magkaroon tayo ng background about Casialo. Okay, so casialo.com. So, makikita daw natin si Casialo sa Google Play Store, App Store, and sa App Gallery. So, sabi dito, easy application, fast disbursement, and 4 million customers na daw sila and counting. Fast and easy cash loan, loan repayment, fast processing, easy and convenient daw. Parang hindi naman siya nakaka-attract. Okay, mag-ingat sa scam. Basically, wala namang kakaiba. And then, ito, si Casialo ay nasa 6th floor, Cyber 1 Building, 11 Eastwood Avenue, Eastwood City, Cyber Park. So, dito lang pala siya sa Libis, sa Eastwood. Si Casialo ay operated by Palu Financing with an SEC registration na yan. At makikita natin sa SEC website na ito. So, legit naman talaga si Casialo. Punta na tayo mismo sa app ni Casialo. So, ito, nag-login ako sa Casialo. So, makikita nyo, pwede daw ako umutang ng 1,000 pesos to 9,000 pesos. Pero kapag clinic ko na yung loan na yon, ang pinapahiram lang niya sa akin right now is 500 pesos. And ang binigay niya sa aking term is 14 days lang. So, and then, i-register niyo yung cash out option niyo. So, ako nilagay ko dyan, Maya. And then, total amount due ng 500 pesos, pag binayaran mo na daw siya, ay 547.31 peso. Itong 547.31 peso ay may kasamang credit life insurance na hindi natin ma-uncheck o matatanggal. Talagang kasama siya. Sa total amount due, i-click lang natin yung question mark. Ayan. And then, makikita natin yung details ng loan. So, ito, yung net proceed natin ay 500 pesos. So, buo nating makukuha. Processing fee is 0 pesos. So, okay yan, di ba? And then, ito nga lang yung insurance which is 1150. And then, itong insurance na to ay tatagal lang din ng 14 days. Ito, interest which is 0.2% per day na 14.32 pesos. And then, meron lang siyang platform fee na 21.48. Thus, ang total amount due ay 547.31. So, kakalculate natin siya as an APR. So, kunin natin yung sobra sa 500 na net proceed natin, which is 47.31. So, 47.31 divided by 500 pesos na net proceeds natin. So, lumalabas ang 9.46% for 14 days. I-divide natin yan sa 14 days, lalabas na 0.67 or 68%. I-multiply natin yan by 365 days, lumalabas na 2.46 or 2.47. Yan yung APR. Kala ko ba 0.2%? Well, yung 0.2% is the interest only. Not necessarily siya yung total cost of loan. Kasi sa APR o yung annual percentage rate, sinasama natin yung lahat ng cost. Yung mga service fee, admin fee, lahat ng bawas. In this case, meron tayong mandatory na credit life, so kasama siya. And then meron ding platform fee. So basically, ang total interest talaga ay 247%. Kung gusto nyo naman kunin lang yung interest rate niya, which is 0.2%, i-multiply natin yan by 365, that's 73% lang. Which is
hindi siya nagpapakita ng total cost talaga ng loan mo kasi may additional charges ka pa. So sa 247%, how does Casialo compare with others? Si Casialo ay nandun pa rin sa dati niyang pwesto, which is katabi ni Mr. Cash na 247% pa rin. So basically, walang nagbago. And yung sinasabi nilang 0.2%, pinakita lang nila yung sinasabi nilang interest, pero hindi nila sinama yung kanilang mga additional charges. Tingnan naman natin yung feedback ng mga customer kay Casialo, kung nakaharas ba sila, may error ba sa disbursement, etc. So, punta tayo ng Google Play Store. Sa Google Play Store, meron siyang 170,000 na review at 4.1%. Medyo mababa to compared with other apps na na-review na natin. Click natin yung rating sa newest, just June 11, not bad, unlike other loan app, reasonable interest daw. Thank you, very low interest for 14 days. Oo nga naman, medyo mababa. Kasi medyo tingi yung interest eh. Pero if you calculate talaga yung interest rate niya per annum, makikita nyo na medyo mataas din talaga. So far, so good. Ang nakikita ko, mga 5-star lagi. At parang mga legit na mga gumamit naman talaga. Ito, meron lang isa, June 10, kay Maria Tricia Contreras. Na-hack account ko, tapos may nag-email sa akin na may loan ako sa Casialo, pero wala naman akong niloload. So medyo iba to. May security issue na naman ba si Casialo? I don't know. Okay naman. Yung mga nagre-review, puro 5-star. Ito. Sobrang bagal ng processing. Need pa 2 government ID. Not so friendly loan app. Di kagaya ng iba na isang ID lang. Parang isang ID lang naman yung pinakita ko dito. Took my information and reject. So, rejection. Not reliable. I tried 4 times. So, mga nagko-comment dito is mga nare-reject. Mataas daw ang interest, sabi ni Jack Ace. Sobrang iksi na panahon ng pagbabayad. Wala rin konsiderasyon yan. Hindi recommended ito. So, wala naman ako nakikita so far na nanghaharas sila. So far, issue lang with approving. Madalas na nakikita ko yung mga one dito is hindi na-approve sa loan. Kaya siguro merong galit or angst sila sa app na to. Ayan, in conclusion, masasabi ba natin na legit si Casialo? Well, oo, legit naman siya. Pangalawa, okay ba ang interest rate niya? Well, at 0.2% per day, kung interest lang pag-usapan natin, well, okay naman siya kasi lalabas na around 70% ang interest rate niya. Pero, kung kukunin natin yung APR niya, well, nasa 247% kasi kasama lahat ng mga service fees and charges. So, medyo malaki siya. Might as well siguro to get loan from other OLA like Mabilis Cash, One Hand, na mas mababa ang interest versus kay Casialo. Meron bang mga issues na dapat i-watch out? Well, wala naman tayong nakikita based on customer feedback. So far, so good. Nakakahiram ang karamihan with Casialo. Ang kailangan nyo lang i-watch out is baka ma-deny kayo. So, I don't know the reason kung bakit ma-deny, but I can only make a hunch na merong problem sa credit history nyo, so on and so forth. Okay? So, for our question of the day, marami ba kayong hinihiraman ng mga online lending service o nagme-maintain lang kayo ng iilan na subok nyo na at yun na lang ginagamit nyo paulit-ulit? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag Road to 100k sub para sa chance nyong manalo ng isang cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. At syempre, meron tayong pa-surprise na once na ma-reach na natin ang 100k subscriber, hintayin nyo mag-celebrate tayo. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout po kay at Mayroot Nagera 337. Sabi niya, shoutout sir from Saudi Arabia. At Mayroot Nagera 337, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!